GS na walang kwenta. Meron pala yun. Alam nyo mga brad and sis, meron akong nakilalang isang kapatid sa sa isang mall, no. Kita ko yung ritual niya eh. Sabi ko, Brad, kumusta? Tapos kinakamayan ko siya. Sabi niya, ay kuya, hindi na po kasi ako akro eh. Lumipat na ako sa sa Guardian, sabi. Tanong ko sa kanya, ba't naman Brad? Ano bang nangyari? Ah, meron ka bang di nagustuhan sa akro ka? Sabi niya, kasi kuya, 1 month na ako sa sa chapter namin, sabi niya sa akin. To sa na-DA ako sa hindi ko naman kasalanan. Pagkakaalam niya siguro hindi niya kasalanan. Maring kasalanan niya o hindi. Dahil nga raw nagkaroon sila ng feeding program. Siya yung tagapitbit ng ng pagkain. Ngayon, yun ay para sa mga estudyante. Ang pagkakamali niya siguro, yun ang sabi sa akin na yung mga nanonood ng mga matatanda sa gilid-gilid, pinagbibigyan niya mga ngayon. Tapos, na-short sila sa pagkain. Kaya yun, galit na galit daw si GS. Sabi niya, sa susunod na araw, tatanggap ka. DA ka, sabi. So yun, nagkaroon sila ng meeting. Binigyan siya 3. Pak. Di pa raw nakakontento. Binigyan ng ginawang 5. Hanggang sa naging 7. Ang lang daw doon, ang di raw niya nagustuhan. Nagtatawanan pa raw sila. Siguro sa isip-isip ko, siguro yung mga official na yun, yun yung mga taong sabik sa alam niyo na, sa pagbibigay eh. Nakuha pa nilang magtawanan eh. Kaya yun, doon sumama ang loob nung isang brad natin. Mula noon hindi na siya nagparamdam, lumipat na sa iba. Kaya ang isa pang nirereklamo niya, hindi naman nila hindi naman nila sinabi sa akin na hindi naman ako nasabihan bago magkaroon ng maumpisan yung ganong feeding program, sabi. Tsaka wala pa raw ultimong orientation, wala daw. Di ba madalas na ginagawa ang talagang ginagawa natin, di ba? Pagka bago pa man maging neophyte yung isang tao, ino-orient muna yan. Sorry. Pagkatapos ng at pagka full-fledged na siya, pasok na sa acro, meron na namang magkakaroon uli ng orientation. Sa kanila raw, sa chapter nila, wala raw. Kaya sabi ko sa kanya, ba't di mo nireklamo sa council nyo, kako? Yun din daw nasa isip niya. At yung mga ibang member, yun ang in-advise sa kanya na dapat ireklamo mo yung mga official na kay CGS sa council sabi. Sabi naman niya, ayaw daw niya dahil nga baka raw mapag-initan Kaya sabi niya, mas mabuti na raw daw na umiwas. Yun, lumipat na nga sa kabila. Kaya sana mga kung totoo mang gano'n ang GS nila, sana magbago na dahil nga syempre mabigat din ang responsibilidad ng isang GS. Mula GS pababa, basta mga official mga yan, meron silang hinahawakang responsibilidad na dapat alagaan. Dapat kung yung binigay nilang posisyon sa'yo, o kung ikaw man yung niluklok nila dyan sa posisyon na yan, gampanan mo kung ano ang papel ng isang GS. Sana mga brad, hindi na maulit yung mga ganong insidente. Dahil tayo ang lalabas na kahiya-hiya pagka naikwento tayo sa ibang organisasyon o kaya fraternity. Kaya mga brad, kung meron mang mga ganyang GS, sana magbago na. At mga kapatid, hanggang dito na lang ang aking video
At meron tayong follow button dyan, pakipindot na lang. Thank you kapatid. Long live.